Happy listening muna no kay Idol Victor De Leon Lima. Vic, hintayin mo ako ha. Sama ako dyan. Well, ang pag-usapan po natin constipation. At alam nyo po, siguro masasabi ko bilang isang geriatrician o isang doktor na gumagamot sa sakit ng mga nagkakaedad, sa 10 senior citizen, mga 2-3 dumadaing ng gantong problema. Pero yung iba, maaring sabihin na, kasi Doc, mahina ako kumain ng mga high fiber, no? Yung mga gulay, prutas, ganyan. Yung iba naman sasabihin, kasi kulang ka sa tubig. Bagamat totoo yun, meron pang ibang mga problema na pwedeng sabihin natin na may ugnay natin sa isang taong hirap dumumi. So, kailangan makinig po kayo ngayon, ha? Dahil naniniwala ako, siguro naman, hindi lang mga senior citizen. Siguro, maski na si Victor, na batang-bata pa, maaaring once upon a time, nagkaroon din ng ganitong problema. So, tingnan natin. Unang-una, pag sinabi natin constipation, ano bang ibig sabihin? Hindi nakadumi, matigas dumumi, o 3 linggo na hindi dumudumi. Kasi iba-ibang definition Kung titingnan nyo sa libro, wala pong sinasabi sa medical book na ano ang dapat dami ng pagdumi sa isang araw. Merong iba dyan, kada kain, diretso CR. So, mga siguro 3-4 na beses. May iba dyan naman, sanay sila na every 2 days. Pero yung kadalasan na naririnig natin ay once a day dapat. Diba? Once a day. Pero may kinalaman din sa klase ng dumi. Yung dumi mo ba ay tubig? Once a day nga. Pero kung tubig naman, dapat ang dumi ay tinatawag natin na form stool. Ibig sabihin hindi naman matigas at hindi naman malambot at hindi naman tubig. Yung katamtaman lang. Pasensya na sa mga kumakain at baka may kumakain dyan na tumiinom, may pulutan na hawak dyan, yung tipong kaya mong putulin. Alam mo na ibig ko sabihin. Ha? Kasi may mga dumihon na hirap putulin Okay? So, ano bang normal? Once a day, yan ang kadalasan. Minsan, magsasabi dyan, Dok, ako 3 beses ang araw. Pero meron naman akong kilala na 3 beses sa 1 linggo. At may pasyente ako, 2 linggo na hindi nakakadumi. So, iba-iba. Ngayon, ang susunod na tanong, yan ba'y ngayon lang nangyari? O dati pa, ganyan ka na? Elementarya ka pa lang? High school ka pa lang? Ganyan ka na? Or ngayon lang? Kasi kung ngayon lang, tapos biglaan naman na naduduwal ka, nasusuka ka, pakiramdam mo palaging sinisinat, pakiramdam mo palaging bloated, maski konti lang kinain mo, dapat magpatingin tayo kasi baka may intestinal obstruction. Kadalasan pag intestinal obstruction, baka naman may bukol na tumubo dyan na nagbibigay ng harang sa pagdumi nyo. So ano ba mga risk factor? Unang-una, sino ba yung mga taong hirap dumumi? Number 1, at pangkaraniwan, yung mga mali-mali ang kinakain. Lalo na kung kumakain kayo ng mga red meat. Red meat, andyan na po yung karni ng baboy at karni ng baka. Pangalawa, narinig ko karni ng daga. Nung panahon ng matinding tag-ulan, meron kumakain daw ng daga, di ba? Pero pwede rin daw yun, sabi. Then, yung hindi kumakain ng gulay. Mga bata ngayon, ang hirap pakainin ng gulay. Yung mga hindi uminom ng sapat na bilang ng tubig. Ano ba ang sapat na bilang? Madalas natin marinig yung 8 basong tubig. Pero ang Pilipino, kumakain lang yan, saka lang uminom lang ng tubig. Pag hindi kumain yan, bihirang uminom ng tubig. Unless nauhaw. Bakit natin hintayin mauhaw? Pag ang isang tao may edad na at nauhaw ka, yan po'y senyalis ng dehydration. Dahil ang tamang pag-inom ng tubig, pagkagising sa umaga, 2 baso kagad, wala pang laman ng tiyan. Dahil habang natutulog ang tao, natutuyuan tayo ng tubig sa katawan. Ginagamit natin yan pag tayo humihinga. Pag tayo humihinga, nababawasan tayo ng tubig sa katawan. Tulog tayo Hindi naman tayo uminom ng tubig pag tulog. Di syempre, pag gising, 2 basong tubig kagad. Then, pagkalipas ng 2 oras, nauuhaw ka o hindi, dapat inom ka ng tubig. Kaya kung tatansyahin natin, kung magigising tayo ng alas 6 ng umaga, 2 basong tubig, every 2 hours, 1 basong tubig. So, alas 6 ng umaga, 2 baso. Alas 8, 1 baso. Alas 10, 1 baso. Alas 12, 1 baso. Alas 2, 1 baso. Alas 4, 1 baso. Pagdating natin ng alas 6 ng gabi, tapos na po yung 8 basong tubig. Bonus na yung paglampas ng alas 6, yung pag-inom natin ng konting-konting tubig para lang pamatid uhaw, para hindi naman mastorbo ang ating pagtulog. Hindi kasama ang beer sa usapan. Kasi kung uminom ka nga ng maraming beer, hindi ka tumbas yan ng tubig. Sabi nila, Doc,
Pag uminom ako ng beer, malakas ako umihi. Ibig sabihin, healthy ako. Mali po yun. Sabi pa nung iba, uminom nga ako ng maraming beer, iniihi ko naman. Hindi naman po beer yung iniihi nyo eh. Ang iniihi nyo, yung tubig ng katawan nyo, hindi yung ininom nyo. Dahil kung yung ininom nyo, ang iniihi nyo, sahurin mo at inumin mo ulit. Tama ba? Tama ba sa mga umiinom ngayon na nandiyan po sa may rooftop? Tama yon. So sa madaling salita, kung mali ang pagkain, kulang sa tubig, ano pa ang ibang dahilan para hindi makadumi? Hindi nag-exercise, hindi kumikilos, palaging nakahiga, palaging nakaupo. Pag tamad ka, ang bituka mo tamad din. Kasi ang bituka natin ay gumagalaw. Ang tawag dyan, intestinal peristalsis. At yan po ay nababawasan ng paggalaw kung hindi ka rin kumikilos. So pag kumilos ka, kikilos din ng maayos ang inyong bituka para ilabas ang dumi. Kasi kung hindi gumalaw ang bituka, paano gagalaw ang dumi? So, simpleng paliwanag po yan. Mga gamot. Alam nyo po ba na maraming gamot na iniinom ang mga senior citizen na ang epekto ay tumitigas ang kanilang pagdumi? Ano magandang halimbawa? Pain relievers. Karamihan ng mga iniinom yung pangbawas kirot, ibuprofen, mefenamic acid, diclofenac at kung ano-ano pa. Lahat po yan, bukod sa paring sinisikmura na kayo, ay maaari pang magbigay ng constipation. Ano pa? Antacid. Ano ba yung antacid? Kontra-asido ng sikmura. Si mga lolo at lola, umiinom kayo ng mga aspirin, tapos bibigyan kayo ng antacid. Anong side effect ng aspirin o anong gamot na binigay sa inyo na pwede magpahilab ng sikmura nyo? Kaya ang gagawin ng doktor, iresetahan kayo ng tinatawag na antacid. Ang problema, yung antacid, merong kombinasyon ng aluminum at magnesium. Yung aluminum, nagpapatigas ng dumi. Yung magnesium, nagpapalambot ng dumi. Kung sensitive kayo sa aluminum, maaari magkaroon kayo ng aluminum almoranas. Ibig sabihin, hirap dugo, may iire. Di may almoranas. Ano pa mga gamot? Mga gamot sa alta presyon. May mga gamot sa alta presyon, mga tinatawag na calcium channel blocker, na halimbawa, generic name, verapamil, nifedipine, diltiazem, o kaya yung mga ACE inhibitors, mga gamot sa high blood, na ang possible side effect ay constipation. Mga gamot sa chemotherapy, yung mga may cancer na dumadaan sa chemotherapy, ang side effect din, pwedeng constipation. Depression, wala kang sakit pero sa dami ng iniisip mong problema, hindi ka na kumakain, hindi ka na kumikilos, malungkot ka, pwedeng ang side effect niyan, constipation din. Yung sakit na diabetes, may tinatawag na diabetic neuropathy. Ibig sabihin nyo, nasisira ang nerve. Ang bituka natin umaasa sa magandang pagdaloy ng dugo at matibay at malakas na mga nerves. At pag yan ay nasira, nawawala rin yung paggalaw ng bituka nyo. So ang resulta, constipation. Then meron din po tayong tinatawag na hypothyroidism. Ito po ay isang uri ng kondisyon kung saan ang inyong hormone na tinatawag nating thyroid hormones ay mababa. Pag mababa po ang thyroid hormones o kaya inactive ang inyong thyroid gland, ang metabolismo nyo bumabagal. Kaya karamihan po ng mga may hypothyroidism, hirap dumumi at tumataba. Maski hindi na kumakain, tumataba. Kasi nga po, mabagal ang metabolism. Yan ang excuse ng mga senior citizen, saka ng mga babae. Kasi tumatanda na ako, kaya ako tumataba. Dahil meron akong hypothyroidism. Posible. Ang tawag doon, physiologic hypothyroidism. Ibig sabihin ng physiologic, functional. Ibig sabihin, habang nagkakaedad, hindi maiwasan na humihina ang metabolism ng katawan. Pero pag matindi na po ang pagbaba ng inyong thyroid hormones, nagkakaroon kayo ng sakit na hypothyroidism na pwedeng humantong sa iba-iba pang komplikasyon. Ano pa mga problema tulad ng problema sa bituka? Nagkaroon ka ng diverticulosis, diverticulitis. Sa pangalan pa lang, ang hirap intindihin, no? Diverticulosis, diverticulitis. Simple lang po yan. Ang bituka po, kung kayo po ay namumulutan ngayon ng chicharong bulaklak o kaya isaw, mapapansin nyo po na hindi naman smooth yung isaw na yan, di ba? Parang kumbaga may mga parang pouch. Ibig sabihin, pag tingnan mo ang utak, hindi naman yan smooth eh.
na parang straw ng soft drinks eh. 'Di ba? Mapapansin niyo po 'yan lobulated, yung parang may mga area na lubog ganyan, no? At sa anumang dahilan, itong mga area na to parang mayalin tulad natin sa pantalon. Imagine niyo po yung mga pantalon na linaban niyo at sinampay niyo. 'Di ba? Pag binaliktad niyo yung pantalon, tingnan niyo yung bulsa. Aba, parang may ano doon, parang may supot na baliktad. Yung mga supot na yan, pwede magkaroon ng mga dumi. Pumasok ang dumi dyan sa area na yan. At dahil doon, nagkaroon ng pagbabara at nagkaroon ng impeksyon at lumaki yan na maga at nagbigay po ng hirap sa pagdumi. Ayan ang ibig sabihin ng tinatawag na diverticulosis. Yung diverticulitis naman, basta may dulon may tis, parang tiis, ganyan, TIS, ang ibig sabihin naman yan, may impeksyon. So, binibigyan ng antibiotics dahil namamaga dahil sa impeksyon. Yung isa naman namamaga dahil may pagbabara. Magkaiba po yun, pero pareho pong pwedeng hantungan, hirap sa pagdumi. So far po ba, naintindihan niyo po ba yung paliwanag ko? Kasi po, mahirap po magradyo na hindi nakikita yung mga nakikinig. Alam ko, alam ni Mr. Vic De Leon Lima yan, na pag siya ay nagsasalita dyan sa kabilang stasyon, hindi niya alam kung nakikinig o naintindihan yung paliwanag niya. Mahirap mag-survey. Pero dito, Vic, nagagawa namin ng paraan para malaman kung sila'y nakikinig o hindi. Ang ginagawa ko, pinapapalakpak ko sila. Ayan. So, alam ko na. So, may nakikinig sa amin. Ayan. So, ngayon, ano pa yung mga pwedeng dahilan? Yung mga na-stroke. Halimbawa, may kilala ba kayo na-stroke? Yung tipong medyo semi-paralyzed. Aba, pati bituka, nagiging tamad. So karamihan ng mga nagkaroon ng stroke o kaya neurological problems tulad ng Parkinson's, spinal cord injury, halimbawa, tumatakbo, nadulas, tumama yung likod. O kaya, umupo, napaupo. Mula nun, nagkaroon na po ng constipation. Multiple sclerosis, mga may kinalaman sa muscle at mga nerves na humihina, maaaring dala ng congenital problem. O kaya side effect ng gamot din. Yung mga chronic laxative abuse, yung mga taong palagi na lang umiinom ng mga pampadumi, dumating yung panahon na hindi na gumagalaw yung bituka, naging tamad at naging dependent doon sa tinatawag na laxative o mga pampadulas, pampadumi at kung ano-ano pa. Then of course, pinakahuli sa lahat, baka may tumor. Baka may nakaharang po dyan at may tumubong bukol mismo sa bituka, natural, nahaharangan ng inyong pagdumi. So, yan yung mga kadalasan dahilan. At may additional pa, naoperahan ka halimbawa. Nagkaroon ka ngayon ng tinatawag na adhesion. Ang ibig sabihin ng adhesion, yung mismong pinagbiyakan at pinahinang seruhano, nagkaroon ng pagdidikit-dikit ng kalamnan. At dahil doon, maaaring naapektuhan din ang inyong pagdumi. Ang tawag doon, adhesion o kaya scar tissue. So, kinokorek po yan sa pamamagitan ng surgery din, inaayos. At ganun din kung may obstruction. Kung may bukol, tinatanggal din yung bukol. Yan. So, paano makaiwas sa how can we prevent constipation? Unang-una, pag nadudumi, ano sabi ni Lola last Sunday? Di ba, may nagpayo po sa atin. Pag nadudumi, dumumi, pag nauuhaw, uminom, pag naiihi, umihi. Pag umano. Di ba? Kung kailangan magpahinga kung pagod. Ganyan po yan. So kung kayo nadudumi, wag niyong pipigilan dahil pag pinigilan niyo yan, magtatampo yan. Walang pinagkaiba yan sa isang babae na may hiningi sa'yo at pag hindi mo binigay, nagtatampo. Then uminom na maraming tubig. 8 baso ang pinakamababa, 10 baso pag mainit ang panahon. Kumain ng mga high fiber diet. Ano po yun? Prutas, gulay. Oatmeal, oat bran, cereal, wheat bread. Yan. Mahalaga po yan eh. Ang problema kasi ang Pilipino, hindi kumakain ng gulay. Ang Pilipino, bihira mag-dessert. Magdi-dessert lang yan pag libre. Bihirang-bihira bibili yan ng separate na prutas, gulay, nakatabi ng mga kanin at ng isda at ng manok. Bihira eh. Kadalasan lang, pag meron lang libre, saka lang magkakain yan, hindi naman gagastos yan, di ba? Sa hirap kasi ng buhay. Then kumain kayo mga gulay na madahon. Surukan nyo po yung kangkong na steam nyo. Steam na kangkong. Steam nyo, kaya gisa nyo ng konting olive oil. Lagyan mo ng bawang, kaya ng sibuyas. Yung isang taling kangkong, yun na pong hapunan nyo. Huwag na kayong kumain ng iba.
Sa tanghalian na lang po kayo kumain ng kanin na may konting isda dyan, may konting manok, at yung tinalakay natin last Sunday, di ba? Hinati natin yung plato sa dalawa. Yung kalahati ng plato, panay gulay ang laman. Yung kalahati naman, hatiin mo sa dalawa. Konting karne ng baboy kung gusto mo, baka, pero iwasan yung taba. Tapos manok, steam, o kaya isda. Tapos yung 1/4 naman, kanin. Kano karaming kanin? Pinaliwanag ko po yan nung last Sunday. Kasing laki lang ng kamao nyo. Kung gaano kalaki yung kamao nyo, ganyan kalaki lang yung kanin na pwede nyong kainin sa isang kainan. Isang kainan. Malinaw naman yung pinaliwanag ko. Kaso yung iba, 3 kamao yung kanin nila. Minsan 4 pa. Bawasan nyo yan para makaiwas din sa diabetes at pagdagdag ng timbang nyo. Okay? So, anong gamot? Nandyan na, may problema na. Anong gamot? May problema na. Siyempre, kung diabetic ka, control mo sugar. Kung may hypothyroidism ka, bigyan mo ng gamot ng pampataas ng thyroid hormone. Siyempre, kung yung pinakadahilan, kung may bara, di operahan natin. Hindi ba kukuha sa gamot para matanggal yung mga bukol doon? Kailangan talaga operation. Then, ano pa? Ano pa dapat gawin? Di sundin yung mga pinayo ko. Kumain ng tama. Uminom ng tubig. Ngayon, kung talagang matindi, di dagdagan natin ng konting gamot. Alalayan natin ng gamot. Pero ang sinabi kong salita, alalayan. Wala po akong sinabing uminom ng gamot habang buhay. So, ano yung mga gamot na kadalasang iniinom para sa mga taong di makadumi? 4 na klase po yan. 4 na kategoryang gamot ang pwedeng inumin ng mga taong di makadumi. At itong 4 na kategorya na to, iba-iba po ang aksyon. So, tingnan natin. Isa-isay natin. Number 1, bulk forming agent. Bulk, ibig sabihin pampalaki. Pampalaki ng dumi, pero malambot. Kasi ito, sumisip-sip ng tubig, kaya malambot. So, ano magandang halimbawa dyan? Di kung kumain ka lang ng oatmeal, oat bran, ang tawag dyan, bulk forming. Pag kumain ka ng oat bran, cereal, wheat bread, bulk forming. Kadalasan, pag bibili natin yung mga capsule o kaya mga powder form, ito po yung tinatawag na psyllium fiber. O, di ba? Psyllium. O, psyllium. Metacellulose. Yan yung mga tinatawag na bulk forming. Okay. Ang spelling ng psyllium, ha? P-S-Y-L-L-I-U-M. P-S-Y-L-L-I-U-M. Yan, hinahalo mo sa inumin mo o kaya may capsule form na ngayon yan na nabibili, ha? Yan yung generic name, ha? Psyllium. P-S-Y-L-L-I-U-M. Number 2, yung tinatawag na stool softener. Sa salita pa lang, stool softener. Meron tayong fabric softener, di ba? Pampalambot ng damit. Ito pampalambot ng EBS. Mineral oil, yan ang magandang halimbawa. Ito yung nagpapalambot ng dumi. Okay. Ano pa? Number 3, osmotic agent. Ito naman, nagpo-promote ng paglabas ng maraming tubig sa inyong bituka. Ini-irritate niya, kinikiliti niya yung bituka mo para gumalaw. Ang tawag, osmotic agent. Halimbawa dyan, lactulose, sorbitol, milk of magnesia, citrate of magnesia, saka yung mga Epsom salt. Yan. Epsom salt, ginagamit yan sa mga gallbladder flushing, di ba? Yan. Alam na mga nag-gallbladder flush yan. At yung pang-4 na kategorya, ang tinatawag naman natin dyan ay stimulant laxative. Ito po yung talagang pinapakiliti ang bituka nyo para galaw ng galaw. Para ka naman nag-LBM, di ba? Pag gumagalaw ang bituka nyo, ano ba, may nakain ako, galaw ng galaw bituka ko. Binibigay yan sa mga taong hindi gumagalaw ang bituka kaya hindi makadumi. Isang halimbawa dyan, generic name po ito, Bisacodil. Kaya karamihan sa inyo, umiinom yan. Bago matulog, 2 o 2 tableta. Okay, sinasaksak sa tumbong yung suppository. Galaw ng bituka. Kaya minsan pag ininom yan, 3 beses ka naman mag-CR. Ano pang meron halimbawa dyan? Sena, concentrate. Yan, Sena. May nakita ako na isang slimming tea. Pampapayat daw. May halong ganitong Sena. Kaya pala pumapayat dahil nag-LBM Tapos sinadya niya hindi kumain dahil nagpapapayat. Ang problema, pag nagkaroon ka naman ng ganyang problema, nagdi-dehydrate ka at minsan may kasamang caffeine, bumibilis ang tibok ng puso. Pumayat ka nga, sexy ka nga. Palagi ka naman ninenervyos. Palagi ka pinagpapawisan. At ang pinakamatindi, hirap matulog. Pag hirap matulog, ang susunod yan, nasisiraan ng bait. So, tandaan niyo po, pag pinag-usapan po natin ng constipation,
yung lifestyle ng tao mahalaga, pero dahil sa aking paliwanag, nalaman nyo na po na baka meron pa mga problemang seryoso na nagbibigay ng konting warning sa pamamagitan lang ng problema sa inyong pagdumi. Ayos po ba? So at least, dyan sa paliwanag na yan, sana po i-share natin sa mga ibang tao, ha? Kaya importante nakikinig po kayo rito, i-share nyo po yung mga knowledge na ating sineshare, lalo na sa araw ng linggo. Ayos ba? Mga pare, mare, mga senior citizen, mga lolo at lola, ayos!